nakasisira ng kalusugan. Nakasisira din ito ng pagkatao. At ito rin ang nag-uudyok sa mga adik upang gumawa ng masama. At ito rin ang ginagamit na instrumento ng demonyo para mapadali ang pagkuha sa kaluluwa sa nais niyang biktima. Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Padre Ponyo. Sa isa na namang gabi ng labi. Hold up to, pre. Teka, sino kayo? Ano bang... Teka, Pabili ang bag mo. Nakikita mo tong balisong ko? Hindi ako mangingiming isaksak ito sa dibdib mo. Ibigay mo na ang gusto ano namin. ba? Huwag niyo kunin itong bag ko. Pari ako, kaya nakikiusap ako. Huwag niyo akong kataluhin. Wala kami pakialam kung pare ka. Basta ibigay mo ang hinihingi namin. Pre, yung cellphone at wallet niya, kunin mo. Isang malaking kasalanan sa Diyos ang pagnanakaw. Huwag muna ka nga kaming pangaralan, Father. Kapag napuno kami sa'yo, papatayin ka namin. Ibalik niyo ang bag ko. Tol, nanlalaban pa si Father, oh. Ayaw pang ibigay ang cellphone at wallet niya. Ano, turuan na natin ang leksyon. Aba, nasa akin ang cellphone niya. Yung wallet na lang niya ang kunin mo. Bakit kasi hindi kayo magtrabaho ng disente? Kayo mga magnanakaw. Buhay pa lang kayo, sinusunog ng kaluluwa niyo sa impyerno. Eh, tarantado ka pala eh! Tama na, mag-iusap. Tama na. Pagkatapos mo kaming insultuin, makikiusap ka na tumigil kami. Ano ka? Para kang hindi pare, ah. Pues, lalo ka namin pahihirapan. Tama. Tama na. Ano, Father? Magmamatigas ka pa rin ba sa amin? Ibigay mo na kasing wallet mo para hindi ka na masaktan pa. At saka, di ba mga pare, dapat mapagbigay. Tama! Share mo naman yung blessings na natatanggap mo kay Lord, ba? Hallelujah! Ayos lang sa akin kung ipabibili nyo lang ng pagkain. Kaso hindi. Alam kong ibibili nyo lang ng droga yung perang kukunin nyo sa akin. Eh, leche ka palang pari ka eh! Sige, Tol. Yariin mo na ang gagong yan. Oh, itong kutsilyo. Saksakin mo na! Bro, Huwag kayo do mawa. the honor! Alam mo, Father, lintik ka eh. Matakot kayo sa Diyos. Etong sayo, Matakot. pagsama kayo ng Huwag. Diyos mo! Wala ka palang binatbat eh, hayop ka. Pre, tuluyan mo na yan. Saksakan mo pa. Tapos, kunin mo na yung wallet sa bulsa niya. Pwede na yan, pare. Mamamatay na yan. Eh kung buhay pa yan, magsusumbong lang yan sa mga pulis. Hawakan mo nga itong bag. Ako nang papatay dyan sa paring yan. Oo, sige, bahala ka. Akin na yung bag. Ito yung kutsilyo. Katayin mo na. Hoy, Father. Nagkamali ka ng binangga. Ang dapat sa'yo, ginigilitan ng leeg. Tol, patay na si Father. Hindi mo sana sasapitin yan. Kung naging mapagbigay ka lang sana. O pare, kukunin ko na yung wallet ni Father. Wow! Ang daming pera! Uy, pare! May pang-shot na tayo para sa isang linggo! Talaga, pare? Oo! Ang swerte naman natin. Hulog ng langit si Father! Hello? May tao ba dito? Nasaan na ba ako? Bakit ba ang dilim ng paligid? At ano bang klaseng lugar ito?
Ceylon. Ceylon. Teka, sinong nandyan? Bakit mo ako kilala? Magpakita ka nga sa akin. Ceylon. Magbabayad ka rin. Maghintay ka lang. Leche! Sino ka ba? Harapin mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Harapin mo ako! Sino ka ba? Tumalikod ka para malaman mo kung sino ako. Hindi! 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 Ah! Ah! Diyos ko, panaginip lang pala. Akala ko totoo na eh. Sino yan? Ma? Kayo ba yan? Ano ba? Sumagot ka naman! Leche. Nananakot pa to. Makabangon na nga. Ah! Ay, nako! Ay, Jenny! Lintik naman, oh. Ano ba pumasok sa utak mo? Tatago ka dyan sa ilalim ng kama ko. Tapos pinagpa mo pa ang pako. Loko ka. Easy lang. Easy. Girlfriend mo lang to, hindi multo. Eh, bakit ka ba kasi nananakot, ha? Saka, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Nakalimutan mo ba? May lakad tayo ngayong araw. Napag-usapan natin na susundin mo ako sa bahay ng 7 a.m. Pero anong oras na, oh? Tingnan mo, 10 a.m. na. Eh, kaya ako na mismo pumunta dito sa bahay nyo. Eh, i-postpone na lang natin yun. Ha? Sa ibang araw na lang tayo lumakad. Ano ba yan? Lagi na lang ganyan. Eh, kasi naman sabi sa akin ng mama mo, alas 5 ka na ng umaga umuwi sa bahay. Eh, saan ka ba nagpupunta? Ha? Tsaka, ano bang gimmick ang pinuntahan niyo ng mga tropa mo? Eh, basta. Secret. Siya nga pala. Kung nandiyan ka sa ilalim ng kama ko, sino yung kumakato kanina? Malamang, mama mo. Pero hindi eh. Eh, hindi ko naman kinandado yung pinto para nga madali makapasok ang mama mo. Ah, Ceylon, babes. Patulong naman oh. Ay nako, bahala kang bumangon dyan. Ito talaga? Kahit kailan wala kang ka-sweet-sweet sa girlfriend mo. Sige na. Uy, tulungan mo ako. Eh, Ma, ginulat niyo naman ako. Ay, pasensya ka na, anak. Ma, kayo po ba yung kumakato kanina sa pinto? Aba, hindi. Ho? Paakyat ko lang ah. Kung ganun, sino po yung kumakato kanina? Ay, siya nga pala. Maiba tayo, ha? Alam mo ba, anak? Yung bagong pari ng parokya natin, natagpo ang patay kanina? Ay, totoo po, tita? Ay, oo. Kinuwento sa akin ni Tasha kanina. Abay, pinagnakawan at brutal na pinatay si Father Romar kaninang madaling araw. Grabe naman yun. Batang-bata pa si Father Romar, oo. Kaka-ordain lang niya bilang pari ng 1 buwan. At itong parokya natin ang first assignment niya bilang pare. Ay, ang saklap. Kararating pa lang niya sa parokya natin nung mapatay siya. Grabe naman yung mga pumatay kay Father Romar. Mga wala yatang puso at kaluluwa. Jenny, pwede ba? Ma, huwag na natin siya pag-usapan. Umagang-umaga, patayan agad ang pinag-uusapan niya. Naikwento ko lang sa Ilon. Eh kasi naman buong gabi kang nasa labas. Naku, kung natsyempohan pa lang ikaw ang nakasalubong ng mga kawatang pumatay kay Father Romar. Sigurado, pinaglalamayan ka na ngayon. Ay naku, Ceylon, kailan ka ba magbabago, ha? Cheers! Oh, Jenny lang. Ba't hindi ka sumasama sa amin? Oo nga, girl. Tingnan mo tuloy. Out of place ka na sa amin. Sige na, Jenny. Isang shot lang. Sige na, subukan mo. Pasensya na, pero hindi ako umiinom eh. Ganoon? Di nga. Ni minsan di ka nakatikim ng beer? Hindi talaga, promise. At wala akong balak na tikman yan. Oy? Ano ba yan? Sa ilo naman. Ang KJ naman ang girlfriend mo. Love, kahit isang bote lang. Pagbigyan mo na ako, please. Dali na!
Iinom na yan. Go, Jenny! Go, Jenny! Kaya mo yan! Hindi ko talaga kaya yan. Sige ka, pag hindi mo ininom yan, magtatampo ako sa'yo. Kung ayaw niya, huwag niyo pilitin. Ganun talaga. May mga tao talagang pinanganak na KJ at hindi marunong makisama. Tignan mo, Jenny. Nagagalit sa'yo ang mga kabarkada ko. Inumin mo na kasi ito. Ceylon, hindi ko talaga kaya. Sorry. Sige na. Promise, walang mangyayaring masama sa'yo pagkatapos mong inumin to. Inumin mo na kasi yan. Oo naman, nag-KJ ka naman eh. Okay. Yan. Akin na. Susubukan kong tikman. Inumin mo, huwag mo natikman. Sama na lasa! Yan. Ganyan talaga ang lasa ng beer. Ayan, okay. Pero kapag nasanay ka na, masasarapan ka na rin dyan. Oo nga. O ano? Ano mga friends? Tama ba ako? Yes! Cheers! Cheers! Ay, teka, mga pare. Nakakalimutan ko. Meron pala ako nito. Wow! Heaven! Okay ba? Heaven Bali kami ni Ceylon ng dumilensa niyan para makabili. Gusto For all yan. party people. Ano? Gusto ko yan. Gusto nyo? Libre na to! Siyempre! Oh, sandali! Gusto ko. Huwag niyo sabihin sa akin na balak niyong humitit sa harap ng girlfriend ko. Siyempre naman! Pahititin mo na rin yung girlfriend mo para tayo nag-e-enjoy. Teka. Ha? Ceylon, ano yan? Huwag mong sabihin sa akin Jenny! Ano ba? Gusto mo subukan? Sarap nito. Oh, eto na yung mga aluminum foil, Ceylon. Ano? Bibigyan mo ba yung girlfriend mo? Ano, Jenny? Gusto mong subukan? Ceylon, gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot? Matagal na mahal ko. Ay, alam mo na. Pampagaan ng feelings. Yes. Bakit hindi mo subukan? Ayoko. Kahit kailan hindi ko susubukan yan. Yung KJ mo naman talaga, girl. Ewan ko ba kung bakit ka naging girlfriend ni Ceylon. Mga adik pala kayo. Ceylon, bakit hindi mo sinabi Para sa akin? ano pa? Jenny. Ano bang magiging pagkakaiba kung sinabi ko sa'yo o hindi? Kasi alam ko namang sasagutin mo kung no matter what. Eh, patay na patay ka kaya sa akin. Alam nyo, sinisira nyo ang katawan nyo sa mga bisyo na yan. Hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo? Ikaw, Ceylon. Hindi mo ba naisip ang maaaring maging epekto sa inyo ng paggamit niyan? Nako, mga pare. Nag-preach na ang Madre Superiora. Ano ba, Jenny? Walang basagan ng trip. Eh sige, kung ayaw mong tikman, eh di wag. Pero pwede ba? Huwag ka nang mag-preach pa sa amin. Bahala kami kung anong gusto namin gawin sa katawan namin, okay? Break na tayo! Ayoko kasi sa boyfriend na adik! Break down. Ceylon, ano? Paano yan? Goodbye na raw sa'yo ang labi-dubs mo. Okay! Fine! Break na tayo! Sino bang tinakot mo, ha? Hoy, Jenny, hindi lang ikaw ang babae sa mundo. At sino ka para gustuhin ko, ha? Hindi ka naman kagandahan, ha? At saka, napaka-KJ mo! Dari ko, bakit mo ako sinampal? Para matauhan ka sa mga pinagagagawa mo! Sige, aalis na ako! Diyan na nga kayo! Jenny! Jenny, ano ba? Bumalik ka nga rito! Hey! Jenny! Huwag mo na siyang habulin. Halika na. Magsaya na lang tayo. Eto na yung foil at saka yung sachet. Tamo si Tom. Let's Kanina taste pa the umihigit dragon. yan. Ayos to eh. Dali na, Ceylon. Ititin mo na yan. Makakalimutan mo yung manang mong girlfriend. Ano ba? Ano yung si Jenny? Iniwan bukas yung pinto. At pakisara. Total ikaw malapit dyan. Amo na lang yan. Bumabatak na ako eh. Istorboy mo pa ako eh. Ay! Oy! Ano yun? Kaloka? Bakit biglang nagsarang pinto? Ay! Brown out! Ano ba? Bones, ano ba yan? Naman eh. Jumper yata ang kuryente nyo. Teka. Eto. Rechargeable lamp. Teka, bubuksan ko ha. Yan. Ganito talaga rito. Jumper lang kasi ang ilaw ko kaya palagi nagba-brown out. yun? Ay! Bakit? Anong problema? Bakit ka parang takot na takot dyan, ha? Ceylon! Nakita ko siya! Nakita ko siya sa salamin! Sino? Sinong nakita mo? Pinapapansin niyo pa yan si Tonsi. Bangag na yan. O enjoy na lang tayo, pre. Correct!
Dali na, Ceylon! Let's chase the dragon! Dali! Makabangon na nga. Uod! Bakit ang daming uod sa kwarto ko? Sinusundo ka na nila, Ceylon. Padre Monyo! Ah! 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 Diyos ko, panaginip lang pala. Wala naman palang uod sa buong kwarto ko. Buti naman. Teka, bakit bukas tong pinto ng kwarto ko? At saka, bakit ang dilim sa labas? Ma? Ma? Nandyan po ba kayo? Ma? Kayo po ba yan? Ay, si Mama talaga nananakot pa. Ay naku, makabangon na nga. Ceylon, Ay! Ma naman! Bakit yun naman po ako ginulat? mag-usap nga tayong dalawa. Oh, bakit bad mood na naman yata kayo ngayon? Adik ka ba? Ha? Gumagamit ka ba ng ipinagbabawal na gamot? Ma, ano po ba yung pinagsasasabi nyo? Sinabi sa akin ni Jenny, nakipaghiwalay siya sa'yo. Kasi nalaman niyang adik pala kayo ng mga kabarkada mo. Nagpapaniwala kayo dun sa babaeng yun? Eh kung sumagot ka sa tanong ko, para kang adik eh. Ano ba talaga, Ceylon, ha? Hoy, itong tatandaan mo, mahuli-huli lang kitang bumabatak o tumutulak ng anumang klase ng pinagbabawal na droga. Hindi ako magdadalawang isip na itakwil ka bilang anak ko. Tandaan mo yan! Jenny! Jenny! Jenny, sandali lang! Jenny! Ano ba? Bakit ba ang kulit-kulit mo, ha? Sinabi ko na nga sa'yo na break na tayo. Jenny naman, alam mo, simula nung nag-break tayo, hindi na ako makatulog. Kasi palagi kang laman ng utak ko. Akala ko, hindi ako magiging affected sa paghiwalay natin. Pero nagkamali ako. Jenny, mahal na mahal Mahalin kita. mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Hindi akong babaeng para sa'yo. Jenny, please naman no. Sige, ipinangangako ko sa'yo. Magbabago na ako. Hindi na ako magbibisyo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Patawarin mo ako pero hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo. Ayoko sa adik. Jenny! Tumigil ka muna sa pagbibisyo mo bago ka bumalik sa akin. Please, Ceylon, bitiwan mo na ako. Hindi kita bibitiwan. Hindi kita pakakawalan. Akin ka lang, Jenny. Ano ba, Ceylon? Sinabi na bitiwan mo ako Akin ka lang. Akin ka lang. Ano ba? Basta! Jenny! Huwag ka nang lalapit sa akin kahit kailan. Diyan ka na nga! Jenny! Jenny, bumalik ka! Pakiusap! Ceylon. Teka. Sino yung tumatawag sa akin? Ceylon. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Kailangan kong kaluluwa mo. Padre Monyo! Huwag ka lalapit sa akin! Lumayo ka! Lumayo ka! Sa akin na ang kaluluwa mo. Kailangan makalayo ako sa Padre Monyong yun. Hindi niya dapat ako maabutan. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Totoo ba yung nakita ko? Nagbalik yung demonyong paring yun? Anong gagawin ko? Paano ko siya matatakasan? Teka, si Ed yun ah. Ed! Ed! Hoy, Ed! Ceylon, Anong nangyari sa'yo? Bangag ka ba ngayon? Ceylon, kinukuha na niya ako. Anong sabi mo? Kinukuha na niya ako, Ceylon. Hindi kita maintindihan eh. Ed, sinong gustong kumuha sa'yo?
Sandali magtapat ka nga sa akin. May problema ka ba? Bakit? Naonsehan ka ba? Ano? Kinukuha na niya ako. Kinukuha na niya ako, Ceylon. Natatakot ako. Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Naku, nilalagnat ka. Bakit nasa labas ka? Dapat nasa bahay ka, nagpapahinga. Hindi niya ako tinitigilan. Ceylon, natatakot na ako. Diretsahin mo na nga ako. Sino ba yung humahabol sa'yo, ha? Sindikado ba? Mga pulis? Ano? Hindi kasi kita maintindihan eh. Si Father Romar. Kukunin daw niya tayong lahat. Anong sabi mo? Huwag mo kong hawakan. Hindi ako si Ed. Ako si Father Roman, ang paring walang awa mong pinatay. Padre Monyo! Ikinalulugkod kong tawagin mo kong Padre Monyo. Umalis ka sa katawan ni Ed! Sa ngalan ng Diyos! Wala kang Diyos, Ceylon. Ang katulad mong adik, demonyo ang sinasamba. Akin ang kaluluwa ng kaibigan mo. Teka! Anong gagawin mo? Bakit may hawak ang balisong? Ed! Ed! Huwag mong itutok yan sa leeg mo! Huwag, Ed! Huwag! Ed! Hindi ka totoo pang demonyo. Likha ka lang ng imahinasyon ko. Walang patay na nagbabalik. Hindi totoo ang multo. Ha? Bumukas mag-isa ang radyo ni Mama. Nandito si Padre Monyo. Psst. Psst. Saan ang galing yung sumisitsit sa akin? Walang tao sa paligid. Ha? 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 Gumagapang sa kisame si Padre Monyo! Ma! Ma! Tulungan niyo ako! Ma! Ah! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag! Nawala si Padre Monyo. Makabangon na nga sa kama. Padre Monyo! Tulungan niyo ako! May umiilan na mga pako! Huwag mong ilahin ang mga pako! Bitiwan mo ako! Ceylon! Oh, Diyos ko! Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Sigaw ka ng sigaw dyan! Ma, si Padre Monyo, gusto akong hilahin papunta sa ilalim ng kama ko. Sino pa demonyo? Anak, walang tao sa ilalim ng kama mo. O, tingnan mo, wala. Ma, nandyan po siya kanina. Maniwala kayo sa akin. Abi, bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Pinatay niya na si Ed. Baka ako nang isunod niya. O si Tons. Ma, tulungan mo ako. Buti naman, Jenny, at naisipan mo pa rin dumalaw sa amin kahit na break na kayo ng anak ko. Tita, gusto ko lang po sanang kumustahin si Ceylon. Ayun, 2 araw nang hindi lumalabas sa kwarto niya. Ho? Baka po high na naman siya. Jenny, talaga bang gumagamit ng droga ang anak ko? Opo, tita. Maniwala po kayo. At ipinagtapat ko po yun sa inyo hindi para sirain si Ceylon, kundi para maagapan yung addiction niya. Tita, hanggat maaga pa, iparehab niyo na po si Ceylon. Siya nga ho pala, tita. Yung tropa ni Ceylon na si Ed, natagpo ang patay dun sa kabilang kanto nung isang araw. Ginilitan daw po sa leeg. Ang suspetsa po ng mga pulis, unsehan sa droga ang motibo sa pagpatay. Ito na pala si Ceylon. Ceylon, anak, buti, bumaba ka na. Ma, Jenny? Kumusta ka na? Ayos lang ako. Teka, bakit ka nga pala nandito? Wala lang. Sige tita, aalis na po ako. Ganun ba? Sige, Jenny.
Ingat ka. Opo, thank you po. Yung tropa mong si Ed, brutal na pinatay. Baka 11 yan sa droga yung suspecha sa pagpatay. Ano bang pinagsasabi nyo? Ma, walang 11 yan sa droga. Nagpakamatay si Ed. Hindi po siya pinatay. Ano? Teka, Ceylon, may alam ka ba sa nangyari sa kaibigan mo? Wala po. Naisip ko lang po. Si Ed po kasi yung tipong mahilig isip ng pagsisuicide. Kaya baka nagpakamatay lang po yun. Anak, pupunta tayo sa clinic ngayon. At ano naman po ang gagawin natin doon? Ipapadrug test kita. Ano? Pa? Naman, hindi ko po kailangan magpa-drug test. Gusto ko lang malaman kung adi ka ba o hindi. Hindi po ako magpa-drug test! Tapos ang usapan! Ceylon! Bumalik ka rito! Ceylon, ano ba? Ceylon! Ceylon, mamamatay ka. Mamamatay ka. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Ah! Ah! Diyos ko po. Panaginip lang pala. Umaga na pala. Ma? Kayo po ba yan? Ma? Ma? Kayo po ba yan? Teka, sandali lang po. Bubuksan ko na ang pinto. Ma? Oh. Sino kaya yung nasa pintuan kanina? Ang lakas naman ng hangin. Ma? Wala namang tao. Kung ganun, sino yung kumakatok? Sino kaya itong tumatawag sa akin? Si Laika. Teka nga. Hello, Laika? Napatawag ka? Ceylon! Ayoko na! Ha? Anong ibig mong sabihin, ha, Laika? Natatakot na ako. Ayaw niya akong tantanan. Kinukuha niya na ako. Hindi kita maintindihan. Sino ba yung gumugulo sa'yo, ha? Alam mo, ganyan din ang sinabi sa akin ni Ed bago siya mamatay. Tulungan mo ako, Ceylon. Para mo nang awa. Natatakot ako. Gusto mo, puntahan kita dyan sa condo unit mo. Laika, please. Kumalma ka lang. Huwag ka nang matakot. Laika, anong nangyayari sa'yo? Narito na siya. Nagbalik siya. Nagbalik siya, Ceylon. Kukunin niya na ako. Laika, ano ba? Laika! Laika! Diyos ko po. Teka nga. Diyos ko po. Bakit ayaw mabuksan ng pinto? Ano ba ito? Ma! Ma! Ayaw po magbukas ang pinto! Ceylon, Anak? Anak! Okay ka lang ba? Ma! Buksan mo yung pinto! Ma! Hindi ko po mabuksan ang pinto! Oh, Ceylon! Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Ma! Natatakot na ako, Ma! Ano ba problema mo? Magtapat ka naman sa akin. Matulungan niyo po ako! Oo, sige na, tahan na, anak. Hanggat naririto ko, walang makakapanakit sa'yo. Huwag ka na matakot, anak, huwag na. Sige na. Ma, si Laika tumawag sa akin kanina. Pati siya dinadamay ng patrimonyo. Kailangan ko siyang iligtas. Pero anak, sino ba talaga si Padre Monyo? Aalis na po ako! Teka, hindi pa tayo tapos mag-usap. Ceylon! Bumalik ka rito, anak! Ano na kaya ang nangyari kay Laika? Ito, narito na ako sa unit niya. Laika? Laika! Si Ceylon to. Teka,
Bakit biglang bumukas ang pinto? Laika? Laika? Naririto na ako. Nasaan na kaya yung babaeng yun? Teka, baka nasa kusina o kaya sa CR. Laika? 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 Anong ginagawa mo dyan sa balcony? Baka mahulog ka dyan. Laika, huwag mong gagawin yan. Bumaba ka nga dyan. Naririnig mo ba ako? Ano ba? Anong gagawin mo? Pipigilan mo siya? Ha? Ha? Ceylon! Kukunin niyo na ako! Laika, bumaba ka dyan. Huwag ka sumama sa kanya. Laika, pakiusap. Huwag mong gagawin yan. Ano ba? Nagmamakaawa ako sa'yo. Pandemonyo! Huwag mong idamay si Laika. Ako, si Tons, at si Ed ang pumatay sa'yo. Kami na lang ang pagigantihan mo. Huwag ka na magdamay ng iba. Tulungan mo ako, Ceylon! Laika, lalapit na ako, ha? Huwag kang gagalaw. Eto, abutin mo ang kamay ko. Laika! Hindi ako si Laika! Ha? Huwag kang tatalon! Laika! Laika! Oh, Diyos ko po. Awa niyo na po. Tulungan niyo po sana ang anak ko. Ceylon, anak. Lumayo ka sa akin! Hindi mo ako anak! Hindi ikaw ang nanay ko! Sandali, tatawag ako ng mga doktor. Huwag ka nang matakot, anak. Lumabas ka sa kwarto! Oo. Layas! Sige, anak. Lalabas na ako. Nasaan ka, pandemonyo? Magpakita ka sa akin, hayop ka! Papatayin kita! Harapin mo ako, pandemonyo! Si Tons. Tumatawag. Teka. Hello? Tons? Ceylon, si Marito, girlfriend ni Tons. Marie? Si Tons? Si Tons, nagwawala. Magtatangka magpakamatay. Ano? Marie, pigilan mo siya. Tumawag na nga ako ng mga barangay tanod kanina, pero hindi pa sila dumarating. Ceylon, natatakot na ako. Marie! Tons! Huwag mo gagawin yan! Ano ba? Huwag kang magpapakamatay! Bitiwan mo yung baril mo! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Tons! Para mo ng awa! Bitiwan mo yung baril mo! Ayaw niya akong tigilan! Gusto niya akong kunin! Gusto niya akong dalhin sa impyerno! Marie, itanong mo kay Tons kung sino bang gumagambala sa kanya. Sige, sige. Tons! Sino ba gumagambala sa'yo? Si Padre Romar! Demonyo ang paring yun! O Diyos mo! Tons! Bitiwan mo na yung baril mo! Tutulungan naman kita kung may problema ka eh. Hindi sagot ang magpapakamatay! Pakisabi kay Ceylon! Siya ang susunod na mamamatay! Tons! Ano ba? Huwag mo gagawin yan! Marie! Anong nangyayari? Tons! Marie! Wag! Wag mo akong babarilin! Wag! Wag! Marie! Marie! Diyos ko po! Anong nangyayari sa amin? Hello? Hello? Ceylon! Tons! Tons, ano bang ginagawa mo? Bakit mo pinatay ang girlfriend mo? Tons! Hindi ako si Tons! Ano bang sinasabi mo? Malapit ka na, Ceylon. Father Romar! Pakiusap naman oh! Tigilan mo na kami! Kung gusto mo, susuko kami sa mga pulis! Itigil mo na ito, pakiusap! Manahimik ka na! Huli na ang lahat. Sa akin ang kaluluwa mo. Tons! Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.
Ma? Kayo po ba yan? Ako ito, Ceylon. Padre Maya! Ah! Tita Lusing, Jenny, buti dumating ka. bakit may ambulansya po sa labas? At saka, bakit po maraming nurses dito? Galing ang mga iyan sa mental hospital. Mental hospital? Si Ceylon. Bakit po? Anong nangyari kay Ceylon? Ayaw ko sanang isipin, Jenny, pero nababaliw na yata ang anak ko. Kaya ako sila pinapunta rito. Kaso ayaw sumama sa kanila ni Ceylon. Jenny, ikaw ang makatutulong sa anak ko. Sana kumbinsihin mo siya sumama sa kanila. Sige po, pupuntahan ko na po siya. Nasaan po ba si Ceylon? Nasa kwarto niya. Halika, halika. Samahan kita sa itaas. Sige po, salamat po. Maawa ka sa akin. Tigilan mo na ako. Ceylon. Ceylon. Ayoko na. Tama na. Diyos ko. Diyos ko. Bakit mo ba nangyayari sa akin ito? Ceylon. Ceylon. Ceylon! Ceylon, buksan mo tong pinto! Ako to, si Jenny! Jenny! Teka, sandali! Bubuksan ko na ang pinto! Ceylon! Jenny, buti dumating ka. Tulungan mo ako. Natatakot ako. Kukunin niya ako. Kumalma ka. Relax. Tumingin ka sa mga mata ko. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ba yung bumabagabag sa'yo. Jenny, nagbabalik si Father Romar. Kinukuha niya ako. Alam ko, siya rin ang kumuha kina Ed, Laika at Tons. Jenny, natatakot ako. Ayokong mamatay. Shh, huwag ka mag-isip ng ganyan. At saka, bakit ka naman kukunin ni Father Romar? Ceylon, patay na yung pare. At kung nakikita mo man siya, epekto yan ng drogang nilalagay mo dyan sa katawan mo. Ceylon. Ceylon. Jenny, ayan na naman siya. Naririnig ko na naman ang boses niya. Ceylon, wala kang naririnig, okay? Lahat yan, imahinasyon mo lang. Jenny, aaminin ko na sa'yo. Ako! Kami din Tons ang pumatay kay Father Romar. Ano? Pero, Diyos ko, totoo ba yan? Pinagnakawan namin siya. Pero nanlaban siya kaya pinatay namin siya. Diyos ko. Jenny, susunduin na raw nila si Ceylon. Ma, hindi po ako sasama sa kanila. Ceylon, hindi sila masasamang tao. Narito sila para tulungan ka. Hindi ako baliw. Jenny, hindi ako baliw. Anak, pakiusap. Sige na, sumama ka na sa kanila. Para din sa iyo to. Sila lang ang makatutulong sa iyo para gumaling ka. Ma, hindi po ako sasama sa kanila. Hindi po ako baliw. Ceylon. Ceylon. Ayun na naman siya. Jenny, ma, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako! Please, Ceylon! Lumayo ka sa akin! Hindi ako si Ceylon! Ceylon, anak! Ano ba nangyayari sa iyo? Ceylon. Ceylon. Nurse! Nurse, dali! Nagwawala na anak ko! Tinilan niyo! Tulungan niyo ako, nurse. Dali! Tulungan niyo ako. Gagawin ko ng mga kamay niya. Bitiwan niyo ako! Sinabi nga, bitiwan niyo ako eh! Dali, hindi ko na kaya eh. Masyado siya malakas. Bitiwan niyo ako! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Ceylon. Aking ka na. Hindi ako naniniwalang epekto lang ng droga ang nangyayari kay Ceylon. Parang may nararamdaman akong kakaiba sa tuwing binabanggit niya yung patrimonyo. Ito yung mga nakuha kong impormasyon tungkol kay Father Romar Brillantes sa mga news outlet. Ipinanganak noong Nobyembre 1, 1978 sa Secure. Naging pari noong
August 12, 2009. Oh. Ito naman yung nalaman kong impormasyon tungkol kay Father Romar mula sa kanya mga kaibigan. Noong 1988, na-massacre ang pamilya Brillantes. At si Father Romar lang ang kaisa-isang nakaligtas. Nahuli ang suspect isang buwan matapos ang massacre. Ang rason kung bakit niya pinatay ang mag-anak, dahil ito raw ay mga miyembro ng isang kultong sumasamba sa demonyo. Ah! Diyos ko! Ano ba yung nabasag? Yung vase ang nabasag? Pero paano? Teka, bukas yung pinto sa kusina. Teka, sinarado ko yun ah. Jenny. Ceylon! Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Jenny. Ay! Diyos ko po! Sinimatay si Ceylon! Jenny. Buti naman at gumising ka na. Umaga na. Paano ka nga pala nakatakas sa mental hospital? Mahabang kwento. Ayoko dun. Pakiramdam ko mababaliw ako dun. Hindi ka dapat dinala sa mental hospital kundi sa rehab. Jenny, pakiusap dito muna ako. Pakiramdam ko kasi safe ako sa bahay mo. Hindi ako malalapitan ni Padre Monyo. Siya nga pala, nag-research ako tungkol sa paring napatay ninyo. Medyo disturbing ang background ng pamilya niya. Ganun pa man, may pananagutan ka pa rin sa batas, Ceylon. Jenny, please. Ayokong sumuko. At saka, hindi rin ako titigilan ni Padre Monyo. Kahit na makulong pa ako. Nakikiusap ako sa iyo. Kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko alam kung anong klaseng tulong ang ibibigay ko sa'yo. Dito na lang muna ako sa bahay mo. Huwag mo akong isuko sa mga pulis o sa mental hospital o sa rehab. Pangako, hindi ako magiging sakit ng ulo mo. Please, Jenny. Please. Oh, sige. Papayagan kitang dumito muna sa akin. Ay, kung hindi lang kita mahal. Ceylon, eto. Kumain ka muna. Salamat. Pakilapag na lang sa mesa. Jenny? Anong mga ito? Bakit may mga news clippings at printed statements ng mga tao tungkol kay Father Romar? Inaalam ko lang ang background ni Father Romar. At kung bakit siya nagpapakita sa'yo. Kung ganoon, naniniwala ka sa mga sinasabi ko. Gusto ko lang unawain lahat ng mga sinasabi at nakikita mo. Ano ang nalaman mo tungkol sa paring yon? Masalimuot ang buhay ng paring yun nung kabataan niya. At sinasabing miyembro ang buong pamilya niya ng isang kultong sumasamba raw sa demonyo. Yun ay ayon sa ilang mga kamag-anak na nakausap ko sa pamamagitan ng social media. Tapos, namasakar ang buong pamilya niya dahil doon. Nabasa ko yung ilang news clippings na pinrint mo. Oo. Ganun nga ang nangyari. Kaya, tinitingnan ko rin ang anggulo na baka may kapangyarihan nga si Father Romar na magbalik mula sa hukay. Salamat, Jenny. Dahil nandito ka para tulungan ako. Salamat din. Dahil naniniwala ka sa mga sinasabi ko. Basta, Ceylon, magdasal ka lang palagi sa Diyos. Para hindi ka lapitan ng sinasabi mong Padrimonyo. Jenny, saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang muna ang mama mo. Baka sa mga oras na to, na-informed na siya ng mga staff ng mental hospital na tumakas ka.
Dadamayan ko mama mo. Sasabihin mo sa kanya na nandito ako? Kailangang malaman ng mama mo na nandito ka para hindi siya mag-alala ng gusto sa'yo. Huwag ka mag-alala. Kukumbinsihin ko siya na huwag ka munang dalhin sa mental institution. Kaso Jenny, baka pag alis mo Huwag kang mag-alala. Safe ka dito sa bahay. Hindi ka guguluhin ni Padre Monyo. Tingnan mo paligid mo, oh. Naandyan mga imahe ng mahal na birhen, si San Jose, at ang krus ni Jesus. At eto, itabi mo rin tong Bible sa'yo. Sige Jenny, mag-iingat ka. Ikaw rin. Basta magdasal ka lang palagi kapag nakakaramdam ka ng takot, ha? O sige, bye. Jenny, buti dumating ka. Si Ceylon, tumakas sa mental hospital. Tita, alam ko po. Nasa bahay ko po siya ngayon. Ano? Maski ako po nagulat din. Para siyang akyat bahay na pumasok sa loob ng bahay ko kagabi. Buti na lang po maayos na ang lagay ng anak nyo. Paano? Ipapadampot ba natin uli siya sa mental? Huwag po muna, tita. Oobserbahan ko po muna si Ceylon. Jenny, may ipagtatapat ako sa iyo. Si Ceylon, bago pa siya naging adik, may sakit na talaga siya sa pag-iisip. Ano po? Bata pa lang siya. Marami na siyang sinasabi sa akin na nakikita niya. Minsan may mga boses daw siyang naririnig sa utak niya. Ilang beses ko siyang dinala noon sa psychiatrist at nakumpirma ko nga na may sakit sa pag-iisip ang aking anak. Ganon po ba? May isa ka pa dapat na malaman. Noong minsang pinakonfine ko siya sa isang mental institution, noong 15 anyos pa lamang si Ceylon, ang sabi sa akin ng psychiatrist at tumingin sa kanya, nakitaan daw na senyalas ang anak ko na maaari siyang maging isang serial killer. At mukhang tama ang findings. Dahil naobserbahan ko rin noon, madalas pumatay si Ceylon ng mga aso at pusang kalye. At noong 18 siya, nakapatay na rin siya ng isang lalaki. Pero idineklarang baliw ng korte. Kaya hindi siya nakulong. At sa halip, ay dinala siya sa isang mental hospital. Halos 3 taon siyang naroon, Jenny. Talaga po? Pinapayuhan kita na mag-ingat sa anak ko. Marami siyang kayang gawin na hindi natin sukat akalain. Tita, may tao po sa labas. Teka, sandali, sisilipin ko. Magandang umaga po. Pulis? Ano pong kailangan nyo? Kayo po ba ang nanay ni Ceylon Ramirez? Opo. Nariyan po ba ang anak ninyo? Meron po kaming warrant of arrest para sa kanya. Ano bang kasalanan ng anak ko? 2 counts of murder ni Edward Esperin at Laika Garcia. Anong oras kaya uuwi si Jenny? Sana umuwi na siya. Ayoko mag-isa dito sa bahay. Natatakot ako. Pagkaramdam ko, hindi ako nag-iisa dito. Parang may mga matang nagmamasid sa akin. Ceylon, Ikaw na naman? akala mo siguro na wala na ako? Pues, nagkakamali ka. Huwag kang lalapit sa akin! Binabalaan kita! Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Minsan na kitang pinatay! Hindi ako magdadalawang isip na gawin sa'yo yun! Talaga? Diyos ko! Nagpapalit siya ng anyo! Isa kang... Padre Monyo! Lumayo ka sa akin!
Binabasag niya ang mga estatwa ng Mary Maria at ni San Jose! Kailangan makalabas ako ng bahay! Hindi ka makatakas sa akin, Ceylon! Pare, ano ba nangyayari sa'yo? Takot na takot ka. Sino mahabol sa'yo? Yung patrimonyo, hinahabol niya ako. Padre, ano? Papatayin niya ako. Dadalhin niya ako sa impyerno. Teka, baliw ka ba? Ayan na siya. Nasa likod mo na yung patrimonyo. Asan? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit mo siya dinamay? Lahat idadamay ko dahil ang hangad ko lamang makakuha ng mga kaluluwang dadalhin sa impyerno! Hindi mo ako may sasama sa impyerno! Sir, paano niya naman po nasabing sangkot si Ceylon sa pagpatay kina Ed at Laika? Ang alam ko po, nagpakamatay yung dalawa. Ayon po sa nakahalap namang ebidensya at yung mga CCTV footages, hindi nagpakamatay ang mga biktima. Eto, panoorin ninyo. Nakuha namin ang mga CCTV recordings dated June 4, 2018. Makikita ang biktimang si Edward Aspirin sa liblib na kalye. Nilapitan siya ng suspect na si Ceylon Ramirez. Bumunot ito ng balisong at mabilis na ginilitan sa leeg ang biktima. Oh my God. Ito naman yung tatlong CCTV footages na nakuha sa loob ng kondo na tinitira ni Laika Garcia. Si Ceylon yung naglalakad sa hallway ng kondo. Kumatok sa pinto. Pinagbuksan ni Laika. Pumasok si Ceylon sa loob. At ito naman ang isa pang CCTV sa terrace ng katabing unit ni Miss Garcia. Makikita natin si Laika na takot. Lumapit ang isang lalaki at sinakal ang biktima. Nagpapapalag si Laika. Oh my God! Hinulog ni Ceylon si Laika sa building! At ito pa, yung pangatlong CCTV sa ground floor kung saan nakuhanan na nahulog ang biktima. Oh God! God! Ayoko na sir. Ayoko nang panoorin yan. Ayoko na. Yan po yung mga ebidensyang nakuha namin na nagdidiin kay Mr. Ramirez sa pagpatay sa dalawa niyang kaibigan. May sakit po sa pag-iisip si Ceylon. At kamakailan po, inamin niya sa amin ng mama niya na pinatay niya si Father Romar Brillantes. Ganon ba? Opo, sir. Silang tatlo ni na Ed at Tons Mercado. Anyway, ano nga palang relasyon mo sa suspect? Ex-girlfriend niya po ako. At may history siya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon din po sa mama niya, dati na po itong na-diagnose na may sakit sa pag-iisip. Sir, handa po ako makipagtulungan sa inyo para sa ikadadakip ni Ceylon. Alam mo ba kung saan namin siya matatagpuan para madakip? Nasa bahay ko po siya nagtatago. Sa totoo lang, sir, ayoko naman po siyang kupkupin sa bahay, kaso pinasok niya ang bahay ko nang walang paalam. Natakot po akong pumalag, kaya pumayag na ako. Sir, gawin niyo po ang lahat para mahuli ng ligtas si Ceylon. Nasaan ako? Bakit ang liwanag? Sandali. Nasa ospital ako. Anong ginagawa ko rito? Nandito ka sa loob para pagpistahan ko ang kaluluwa mo! Patrimonyo! Jenny, pasensya na kung hindi ako nakasama sa iyo sa presinto. Kasi biglang umatake yung rayuma ko eh. Oh, anong balita? Ano sabi ng mga pulis? Malakas bang ebidensya? Opo, Tita Lucing. Ha?
Si Ceylon nga po ang pumatay kina Ed at Laika. Diyos ko po. Si Ceylon, Tita. ang anak ko. Tita, wag na po kayong umiyak. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Hindi niyo po kasalanan ng nangyari. May sakit sa pag-iisip si Ceylon. Hindi niyo po hawak ang isip niya. Sana dinggin na ng Diyos ang matagal ko nang hinihiling sa Kanya. Ang gumaling ang anak ko sa kanya sakit. Ay, teka lang po. Sandali lang po, tita. May nag-text po sa akin. Oh my God. Nagkakagulo ngayon sa lugar namin, tita. Ha? Tumakas po si Ceylon at nasagasaan ng sasakyan. Diyos ko! Tama na! Tigilan mo ako! Gutom na ako. Gusto ko nang kunin ang iyong kaluluwa. Ayoko! Hindi mo ako makukuha! Hindi! Gawin mo. Hindi ka na makakawala sa akin. Halika! Tulong! May umihila sa bako! Tulungan niyo ako! Pinahihirapan mo pa ako. Ceylon! Diyos ko po! Ano nangyayari sa'yo? Nurse? Bakit ka ba nagkakaganyan? Jenny, yung patrimonyo, hinihila niya ako kanina papunta sa ilalim ng kama. Nasaan ba yung sinasabi mong patrimonyo? Wala naman eh. Maniwala kayo sa akin. Nandiyan siya kanina. Ang sabi pa nga niya, pagpipistahan daw niya ang kaluluwa ko. Ceylon, baliw ka na. Hindi ako baliw. Hindi! Hindi! Hindi ako. Tita, paglabas ni Ceylon sa ospital, kailangan natin siyang isuko sa mga pulis. Ano pa bang magagawa ko? Kundi ang hayaan na lamang siya makulong sa mga kasalanan niya. Pero wag po kayong mag-alala. Pag naman napatunayan na may sakit sa pag-iisip si Ceylon, hindi siya ikukulong. At dadali na lamang siya sa mental hospital. Alam mo, Jenny, suko na rin ako sa pag-aalaga kay Ceylon. Hindi ko dapat nararamdaman to kasi ako ang nanay niya. Pero pagod na ako. Matanda na ako. Marami na ako nararamdaman sakit sa katawan. Hindi ko na rin alam kung paano ko siya aalagaan. Pinapaubaya ko na lamang sa Diyos ang anak ko. Tita Lucing, huwag po kayong mag-alala. Kasama niyo naman po ako eh. Pareho nating tutulungan si Ceylon. Huwag po sana tayong sumuko sa kanya. Mahal na mahal mo si Ceylon. Opo. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Kaya pilit ko pong inuunawa ang kalagayan niya. At sinasamahan ko siya sa mga problemang pinagdaraanan niya. At saka, alam ko pong kasangga ko ang Panginoon. Kaya sigurado po akong mapagtatagumpayan natin ang pagtulong sa Kanya. Ma, bakit po nakakadena ang buong katawan ko sa hospital bed? Anak, Ma, baka pwede naman po niyong tanggalin to. pasensya ka na sana kung ginawa nila yan sa'yo. Iniiwasan lamang nila na magwala ka ulit. Ma, sorry po. Naging masamang anak ako sa inyo. Wala na sa akin yun, Ceylon. Para sa akin, hindi ka masama. Nagawa mo lang yung mga pagpatay dahil may sakit ka. Pero hindi po ako baliw. Yung patrimonyo. Yun po ang may gawa. Maniwala po kayo. Tungkol sa patrimonyo na yun, ngayon ko lang ulit naalala na nung bata ka, nabanggit mo na rin sa akin yun.
Dahil naikwento mo sa akin na nagkaroon ka ng masamang karanasan sa isa sa kanila. Pero hindi kita pinaniwalaan. Patawarin mo sana ako, anak. Hindi ko po makakalimutan yung araw na yun. Na pinagsamantalahan ako ng isang pare. Kaya simula po noon, nagalit na po ako sa kanila. Kaya nung napatay ko po si Father Romar, wala po akong pinagsisisihan. Hindi. Huwag mo sabihin yan, anak. Walang kasalanan sa iyo si Father Omar. Marami pa rin ang mababait. At kailanman, mali ang pumatay ng kapwa. Ma, ano ito? Dadalhin niyo ako sa mental hospital. Patawarin mo sana ako, anak. Pero kailangan kang dalhin sa mental para gumaling ka. Ma, hindi po ako baliw. Pakiusap. Huwag niyo po akong dalhin doon. Maawa po kayo. Ma! Maawa kayo sa akin! Papasok ka lang muna namin dito, relax. Bakit niyo ako pinapasok dito? Ayoko! Hindi ako papasok dyan! Ayoko, sabi! Pakawalan niyo ako, ano ba? Ceylon. Patrimonyo! Ayan siya! Hindi niyo ba nakikita? Ayan siya! Ayan na siya! Nasa likuran niyo! Halika rito. Ah! Pinatay mo yung mga nurse! Hindi ako pumatay sa kanya, kundi ikaw. Hindi ako pumatay sa kanila! Ikaw! Kitang-kita ng dalawang mata ko! Ceylon, umanda ka. Ngayon ang oras para dalhin kita sa impyerno. Hindi! Hindi mo ako makukuha! Hindi! Tita, bakit para pong hindi kayo mapakali? Inakabahan ako, Jenny. Para kasing may nangyayaring hindi maganda kay Ceylon doon sa mental hospital. Ay, huwag naman po sanang may mangyaring masama kay Ceylon. Ma! Ma, buksan niyo po itong pinto! Tita, si Ceylon nasa Ma! labas. Anong ginagawa niya rito? Naku, baka tumakas siya sa mental. Teka, ako na lang po magbubukas ng pinto. Ceylon? Anong ginagawa mo rito? Tulungan niyo ako. Bakit ka tumakas sa mental, anak? Tumakas po ako. Kasi hanggang doon sinusundan niya ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Jenny, Ma! Natatakot na ako. Ceylon, kailangan mo bumalik doon. Teka, sandali, tatawag ako. Huwag! Huwag mo silang tawagan! Kung mahal niyo ako, huwag niyong gagawin yan. Ceylon, paano ka gagaling yan kung ganyan ang gagawin mo? Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi! Ceylon. Ceylon. Ceylon, Ayan na naman siya. Jenny, nandito si Father Romar. Ceylon. Kukunin ko ng nanay mo, pati si Jenny. Jenny, nandito siya para kunin siya kayo ni Inay. Tama na, Ceylon. Hindi nagbalik si Father Omar ngayon. Kung sinasabi mo na kukunin kami ng paring yon, baka ikaw lang ang papatay sa amin. Ceylon, sa akin na sila. Hindi mo sila makukuha. Tandaan mo yan. Magkakamatayan tayo. Sa akin na sila. akin na po ang phone, tita. Tatawag po ako sa mental. Akin na Sinabi po. nga huwag mo silang tawagan. Ceylon, hindi ako makahinga. Ceylon, anak! Bitiwan mo si Jenny! Lumayo ka sa akin. Hindi ako si Ceylon. Hindi ako si Ceylon. Tita! Ceylon na mama po! Nabago kang ulo! Wala akong pakialam. Hindi pa ako tapos sa'yo. Halika. Ceylon! Sama na, please! Hindi ako makahinga!
Mamamatay ka na. Mamamatay ka na! Ma! Jenny! Gumising kayong dalawa pakiusap. Hindi ko pa ba masaya? Pinatay mo na sila! Ano pa bang gusto mo, ha? Buhay ang kinuha mo. Kaya buhay din ang kapalit. Nakikiusap ako sa'yo! Layuan mo na ako! Lumayo ka na sa akin! Ceylon, akin ka na. Sige! Patayin mo na ako! Kung sa tingin mo, yan ang makapagpapaligaya sa'yo! Yan ang magbibigay ng hustisya sa'yo! Sasama ka na ba sa akin? Ceylon, Hindi ako sasama sa'yo! Hindi pa hihintulutan ng Diyos na makuha mo ako! Diyos ko! Patawarin niyo po sana ako sa mga kasalanan ko! Nangangako po ako! Magbabago na po ako! Iligtas niyo po ako sa kamay ng demonyo! dyan ang mga pulis para hulihin ka nila sa pagpatay mo. Kina Ed, Laika, Jenny, at sa mama mo. Ikaw ang pumatay sa kanila! Ikaw ang pumatay sa kanila. Bunga lang ako ng imahinasyon mo dahil isa kang adik. Habang buhay ka ngayong magdurusa. Patayin mo na ako! Dali, patayin mo na ako! Ayoko mahuli! Pakiusap, patayin mo na ako! Kung ganoon, tutuparin kong kahilingan mo. Sakalin mong sarili mo! Father Romar! Father... Walang naitutulog na maganda sa ating katawan at isipan ang paggamit ng droga at ang pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip ay hindi dapat pinapaliwala. Dapat gamutin sa tulong ng mga espesyalista upang hindi lumala at magdulot ng pinsala. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Patrimonio. Sa isa na naman, gabi